Magandang araw mga kabayan, may available tayo ng habak de bala, 20 pesos lang to. Paunahan na lang sa mga magme-message kagad. Pwede na rin kayo mag-order sa Shopee. Merong link dyan or pwede din dito sa Facebook natin. Message kayo kagad kasi once na ma-post ko to, siguradong ubusan kagad to. Kasama din dito yung orasyon mga kabayan. Maraming salamat. Pinilit ng dalawang dalaga na makakuha ng impormasyon mula sa mga nahuling tauhan ni Baldo. Nagawa nila itong mapaamin. Nakuha na natin ang kailangan sa kanila. Ngayon, anong gagawin natin sa mga to? Tanong ni Azelana. Si Marco nang bahala sa kanya. Sa ngayon, kausapin na muna natin si tatay tungkol sa sinabi ng mga to. Tugon ni Andrea. Pinuntahan ng mga ito si Popoy na nooy nakikipag-usap kay Mang Dodong. Kagad sinabi ng dalawang dalaga ang kanilang nalaman. Kakaiba din ang tama nitong si Onyok, tay. Kayo ang dahilan kung bakit sila nanalakay sa mga baryo. Hindi lang para ipakita ang kanilang kapangyarihan, kundi para hamunin ka. Wika ni Andrea. Marami na ang napahamak dahil sa kagustuhan niyang makagante sa nangyari sa kanya. Hindi na ito dapat madagdagan pa. Tugon ni Popoy. Talagang matindi ang galit ni Onyok sa'yo, Popoy. Bakit hindi mo pa kasi tinapos ang laban nung may pagkakataon ka? Tanong ni Mang Dodong. Binigyan ko po siya ng pagkakataong baguhin ang pag-uugali at buhay niya. Pero imbes na gamitin sa mabuti ang pagkakataong yun, pinili niyang magtanim ng galit sa akin at mangdamay ng iba. Tugon ni Popoy. Ngayon, ano ang binabalak mong gawin? Kung ako ang sadya ni Popoy, sige, mag-aarap kami. Matapos ang pag-uusap ay muling lumakad si Popoy. Sa pagkakataong iyon, hindi niya hinayaang sumama ang dalawang dalaga. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ni Andrea, sinundan nito ang ama. Naglalakad sina Marco at Popoy pabalik sa baryo kung saan nila nahuli ang tauhan ni Baldo. Saktong naroon pa rin ito at nagpapahinga dahil sa bugbog na inabot sa dalawang dalaga. Mabuti naman at nandito ka pa. Pasensya na, Baldo ah. Hindi ko sana gagawin pa ang bagay na to. Pero wala akong makuwang sagot sa mga kasamahan mo nung naroon kami sa kuta. Kaya sa'yo ako magtatanong at sana sumagot ka ng naaayon. Wika ni Popoy. Ano ang gusto mong malaman mula sa akin? Siguro naman, nasabi na yon ng mga kasamahan kong nahuli nyo. Tugon ni Baldo. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Onyok. Pasensya na, hindi nasagot ng mga alipores mo ang katanungan ko. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanila, magsalita ka na. Muling wika ni Popoy habang itinatapat ang kamay sa noo ni Baldo. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang maliliit na kislap ng kuryente sa daliri ng matanda. Pakiusap, kahit anong gawin mong parusa sa akin, wala na akong maibibigay pang impormasyon. Hindi ko alam ang eksaktong kinaroroonan ni Onyok. Tugon ni Baldo. Kung ganun, paano siya nakakapagbigay ng utos sa inyo? Nakikipagkita lang sa amin si Onyok sa isang lugar 2 beses sa loob ng 1 linggo para sabihin ang mga kailangang gawin. Pero hindi ko alam kung saan siya naglalagi. Kaya pakiusap, huwag mo kong papatayin. Ibinaba ni Popoy ang kamay at muling nagtanong.
Sabihin mo sa akin kung saan lugar kayo nagkikita. Kagad namang sinabi ni Baldo ang lugar. Sa katunayan, makikipagkita ito kinabukasan para sa susunod nilang gagawin. Lingid sa kaalaman ng matanda na nasundan sila ng 2 dalaga. Narinig ng mga ito ang lahat ng kanilang pinag-uusapan. Matapos makuha ang pakay, kagad nang umalis si Popoy. Nanatili naman sa pinagtataguan sina Azalena at Andrea. Ano bang balak mong gawin, Andrea? Uunahan natin si tatay sa lugar. Gusto kong makilala ng personal itong Onyok na sinasabi nila. Tugon ni Andrea. Sa pag-aakalang nakalayo na ang ama, dali-dali na ding tumayo ang dalawa upang umalis sa lugar. Ngunit napatalon sa gulat ang mga ito nang biglang magsalita si Popoy mula sa likuran. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba ang sabi ko, huwag kayong susunod? Wika ni Popoy. Napakamot ng ulo si Andrea, habang si Azalena naman ay biglang naglaho. Ano po? Kasi po tay... Andrea, minsan niyang katigasan ng ulo mo. Yan ang magdadala sa'yo sa kapamakan. Maano bang pakinggan mo mga sinasabi ko at sundin? Pasensya na po tay. Pero natatakot po kasi ako na mapahamak kayo eh. Ay nako Andrea, alam kong nag-aalala ka para sa akin. Pero kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako gagawa ng anumang hakbang nang hindi pinag-iisipang mabuti. Kasi tay, naririnig kita kanina eh. Galit na galit ka. Kaya naisip ko na baka madala ka ng galit at biglang sumugod mag-isa. Anak ba talaga kita, Andrea? Hindi ako ganong katapang anak. Alam mo yan. Oo, galit ako. Pero tinitimbang kong mabuti ang sitwasyon bago pa man kumilos. Kaya wala kang dapat alalahanin sa akin. Halika na. Umuwi na tayo. Pag-uusap ng dalawa. Nang mapagtantong kalmado na ang sitwasyon, kaagad namang nagpakita si Azalena. Hindi po kayo galit sa amin, Mang Popoy. Pasensya na po kayo. Hindi ko po mapigilan si Andrea. Wika ng gabay. Hindi ako galit. Saka, bakit ba takot na takot ka sa akin, Azalena? Kung tutuusin, mas malakas ka pa sa tatay mo ah. Tugon ni Popoy. Hindi po ko natatakot sa inyo, Mang Popoy. Nire-respeto ko po kayo. Kaya po ko umalis kanina para makapag-usap kayo ng maayos ni Andrea. Napangiti na lang si Popoy sa sinabi nito. Kagad nang inaya ang mga ito na umuwi ng tahanan. Pagkarating sa bahay ni Mang Dodong, kagad kinausap ng matanda sina Marco at ang iba pang kasamahan. Alam ko na kung paano natin masusukol si Onyok. Si Baldo mismo ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Bukas ng gabi, makikipagkita ako sa kanya para magbigay ng mga panuto. Bala kong puntahan ng lugar na yon at siguraduhin mauhuli na siya. Wika ni Popoy. Mabuti naman po kung ganun. Pero ang inaalala ko, yung anak niyang si Martin. Ang alalay nitong si Dimas. Paniguradong nakarating na sa kanila na buhay ka. Magiging maingat sila. Wika ni Marco. Kung talagang ako ang pakay ni Onyok, hindi siya magtatago. At sa oras na malamang nandito ako, paniguradong siya mismo ang lalapit sa akin. Kaya wala kang dapat alalahanin.
Gagana ang plano ko, Marco. Ang kailangan mo lang gawin, siguraduhin mong alam ng lahat ng mga kasamahan mo itong pinag-uusapan natin. Sige ho, Mang Popoy. Sasabihan ko po silang lahat. Maraming salamat. Sige, magpahinga na tayo. May ilang oras pa tayo bago sumugod. Pag-uusap ni Popoy at Marco. Matapos ay lumabas ng tahanan ang matanda. Sinundan naman ito ni Andrea upang kausapin. Tay, ano po ang gagawin namin ni Azelana? Gusto po naming makatulong eh. Tanong ng dalaga. Wala kayong gagawin, Andrea. Kung gusto mong sumama, hindi kita pipigilan. Pero wag na wag kang makikisali sa laban dahil hindi mo alam ang lakas ng kalabang kakarapin natin. Tugon ni Popoy. Pero tay, kaya ko naman pong makipaglaban eh. Andiyan naman si Azelana. At isa pa, nakaharap na namin yung Martin. Nagawa po namin silang patakbuhin, di ba? Nakita niyo naman po yun, tay eh. Pagdadaylan ng dalaga. Oo, nakita ko kung paano kayong lumaban ni Azelana. Wala akong duda sa lakas mo, anak. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo pero natatakot ako sa pwedeng mangyari dahil hindi ko kontrolado ang sitwasyon. Muling wika ni Popoy. Wala nang nagawa si Andrea kung hindi sumang-ayon sa gustong mangyari ng ama. Kinabukasan maagang naganda ang pangkat. Ngunit bago pa man sila lumakad, inaya ni Marco si Andrea na pumunta sa bayan upang mamili ng kanilang mga pangangailangan. Andrea, gusto mo bang sumama sa bayan? Mamimili kasi ako ng mga kakailanganin natin eh. Tanong ni Marco. Sandali lang, magpapaalam ako kay tatay. Baka magalit na naman yun eh. Tugon ng dalaga. Kinausap nito ang ama at pumayag naman si Popoy. Dali-daling bumalik si Andrea kay Marco. Hinatak ito palabas ng tahanan. Bilisan mo na bago pa magbago yung isip ni tatay. Azelana, sumama ka na din sa amin. Wika ni Andrea. Napangiti naman ang gabay at dali-daling tumakbo. Habang nasa daan, panay ang kwento ni Marco tungkol sa lugar. Alam mo ba sa baryong to, may pinarasahang aswang si Mang Popoy. Doon sa gawing yun, no? Doon niya napatay yung mambabarang na nambibiktima dito. Kaya sikat si Mang Popoy. Kilala siya ng mga tao dito sa lugar natin. Wika ng binata. Ngunit tila wala sa sarili si Andrea. Nakatitig lang ito sa mga naggagandahang kabayan at sa mga taong nakakasalubong. Ano kaya yung itsura ng onyok na yun? Nakita mo na ba siya, Marco? Tanong ng dalaga. Ang totoo, hindi ko pa siya nakikita ng malapitan. Pero siguradong makikilala ko si Onyok kapag nakita ko siya. Tugon ni Marco. Paano ba nagkakilala si tatay at onyok? At saka, bakit galit na galit yun kay tatay? Tanong ng dalaga. Ang totoo, wala akong ideya sa totoong nangyari. Pero ang alam ko, napahiya ng gusto si Onyok nang talunin siya ng isang beses. Sino ba naman ang hindi mapapahiya? Isang baguhan ang nakalaban pero nagawa siyang isubsob sa puno. Wika ni Marco. Kaso nga lang bigla itong natigilan nang makasalubong nila ang dalawang pangkat ng kalalakian. Nakipagtitigan ng mga ito sa kanya. Kaagad din silang nilampasan.
Sinong mga taong yun, Marco? Saka bakit parang bigla kang natakot? Tanong ng dalaga. Sila ang ilan sa mga direktang tauhan ni Onyok. Pero salamat na lang, hindi nila tayo kilala. Tara, tumuloy na tayo para makabalik tayo kaagad. Sigurado ko bang hindi ka nakilala ng mga taong yun? Baka mamaya magulat na lang tayo, may biglang sumugod sa atin. Maniwala ka sa akin. Hindi nila ako nakilala. Sa tuwing magpapang-abot ang mga grupo namin, nakatakip ang mukha ko. Tumatangulang si Andrea. Ngunit wala itong tiwala sa sinabi ni Marco. Tinignan ng dalaga ang gabay bilang hudyat na maganda na sa anumang posibleng pagsalakay. Napakadaming tao sa bayan ng mga sandaling iyon dahil araw ng merkado. Kaya sinabihan ng binata ang dalawang kasama na huwag hihiwalay dahil baka maligaw ang mga ito. Mabilis silang nagpunta sa kakilala ni Marco dahil naihanda na nito ang kanilang mga kailangan. Matapos kunin, kagad na silang bumalik. Nako, pasensya na kayong dalawa. Wala tayong oras na dapat sayangin. May lakad tayo mamaya, kaya dapat makabalik tayo kagad. Wika ni Marco. Naunawaan naman ito ni Andrea. Pinili ng mga itong sumakay ng habal-habal pabalik para mas mapabilis. Ngunit sa kalagitnaan ng daan pabalik, muli na namang nakita ni Marco ang dalawang lalaki. Napansin din ito ni Andrea, kaya kagad niyang sinabihan si Marco na pahintuin ang sinasakyang habal-habal at maglakad na lang pabalik. Teka, bakit naman natin gagawin yan, Andrea? Tanong ni Marco. Nakita ko uli yung dalawang lalaki. Masama ang kutob ko, Marco. Malamang nakilala ka nila. At ang dahilan kung bakit hindi nila tayo sinugod para masundan nila tayo pa uwi at matunto ng ating kinaroroonan. Tugon ng dalaga. Napaisip naman si Marco. Napagtantong tama ang dalaga. Kung ganon, kailangan natin silang iligaw. Hindi sila dapat makarating sa bahay. Tugon ni Marco. Meron ka pa bang alam na ibang daan? Kailangan natin makarating doon nang hindi nila nalalaman. Tanong ng dalaga. May magagawa ako para hindi nila tayo masundan. Pero kailangan natin silang harapin. Hindi magiging madali, pero alam kong kaya mo, Andrea. Magtiwala ka lang sa akin. Wika ni Azelana. Tumango naman si Andrea at kagad silang lumakad. Nakita nila ang dalawang kalalakihang nakatayo sa gilid ng daan. Nang makalampas sila sa mga ito, kagad sumunod ang kalalakihan. Anong susunod nating gagawin? Tanong ni Andrea. Kailangang mailayo natin sila sa mga tao dahil maaaring may mapahamak sa gagawin ko. Tugon ng gabay. Patuloy silang naglakad, palayo sa kabayan. Hanggang sa makarating sa isang malawak na taniman ng saging. Dali-daling pumasok ang mga ito at kagaya ng inaasahan, sinundan sila ng mga lalaki. Sinabihan na Azelana ang dalawa magtago sa sagingan. Dumistansya sa kanya. Sa pagkakataong iyon, alam na ni Andrea ang binabalak ng gabay. Tumayo ang dalaga sa gitna ng daan. Hinayaan ang sariling makita ng mga kalalakihan. Nang makalapit ito sa kanya,
Bigla na lang nagpakawala ng malakas na kidlat ang gabay, dahilan para masunog ng tuluyan ang dalawang kalalakihan. Lumabas na kayo. Tapos na ang problema natin. Pwede na tayong umalis. Nanlaki ang mga mata ni Andrea dahil sa ginawa ng gabay. Alam ito ng dalaga, ngunit hindi niya inaasahang kidlat ang gagamitin ni Azelana. Pambihira ka, Zelana. Alam ko namang kukuryentein mo sila eh. Bakit mo naman tinusta? Tanong ng dalaga. Mas kapani-paniwala na tinamaan sila ng kidlat kaysa sa kuryente. Tara na, magdidilim na din oh. Tugon ng gabay. Dali-dali nang umuwi ang tatlo. At saktong pagdating nila sa tahanan ni Mang Dodong, nag-aantay si Popoy. Mabuti naman at nakarating na kayo. Kailangan na nating umalis. Wika ni Popoy. Dali-daling nagpalit ng kasuotan ng dalaga at muling bumalik sa ama. Tay, handa na po ako. Tinitigan ni Popoy ang anak mula ulo hanggang paa, sabay abot ng isang itim na bandana. Gamitin mo yung pangtakip sa mukha mo, Andrea. Walang dapat makakilala sa inyo ni Azelana. Kung handa na ang lahat, lalakad na tayo. Wika ni Popoy. Ngunit laking pagtataka ni Andrea. Tatlo lang sila nila Marco ang umalis. Nang makalayo sa tahanan ni Mang Dodong, kagad nang nagpakita ang mag-amang gabay. Sigurado ka ba sa plano mo, Popoy? Hindi tayo maaaring sumugal ngayon dahil maaaring ikapahamak ito ng marami sa iyong kasamahan. Hindi natin alam ang kabuuang bilang ng mga alagad ni Onyo. Tanong ni Maduag. Sigurado ako, kaibigan. At isa pa, hindi naman natin kailangan ng maraming tao sa gagawin kong to. Sapat na tayong 4 para isagawa ang plano. Tugon ni Popoy. Ilang sandali pa ay narating na nila ang sinasabing lugar ni Baldo. Isa itong abandonadong pamayanan. Iilan lang ang bahay na nakatayo. At sa katagalan ng walang nakatira, tinubuan na ito ng mga baging. Maganap tayo ng mapagtataguan. Kailangan hindi nila tayo makita. Kung hindi, mabubulilyaso mga plano ko. Wika ni Popoy. Kagad namang nakakita ng magandang taguan si Andrea. Isang maliit na kubo na pinagkukulungan ng mga baboy. Puno ito ng baging, kaya naman hindi sila nakikita mula sa labas. Nagkubli sa loob sina Popoy. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating si Baldo at ang ilan pa sa mga kasama nito. Nagpalinga-linga ito na tila may kinakatakutan. Nandito na ang pain natin. Maganda ka na, Andrea. Wika ni Popoy. Tahimik lang ang dalawang gabay. Ngunit nagtataka si Andrea kung ano ang binabalak ng kanyang ama. Ano po ba talagang plano nyo? Bakit kailangan nating magtago? Tanong ni Andrea. At dahil hindi pa dumadating ang kanilang inaantay, pinaliwanag ni Popoy ang kanyang plano. Kanina habang nasa bayan kayo, pumunta sa bahay ni Mang Dodong si Baldo. Nakiusap itong tulungan siyang kumalas sa pamumuno ni Onyok. Hindi siya makakilos dahil hawak nito ang kanyang pamilya. Tugon ni Popoy. Dagdag pa nito, matagal nang gustong kumawala ni Baldo. Kaso nga lang natatakot itong baka patay ni Onyok ang kanyang mag-ina.
Dahil dito, nagawa ni Popoy na papayagin si Baldo sa kanyang mga plano. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit mo tinawag na pain si Baldo. Huwag kang mag-alala, Tay. Handa kaming tumulong ni Azilana. Wika ni Andrea. Alam ko yun, anak. Napagtanto ko na hindi na kita mapipigilan. Kaya ngayon, gawin mo ang makakaya mo. Hindi na kita pipigilan kung gusto mong makipaglaban. Tugon ng ama. Ilang sandali pa ay napansin ni Popoy ang pagkabalisa ni Baldo. Panay ang buntong hininga at lingon sa paligid. Hindi nga nagtagal. Isang lalaki ang nagpakita sa harap ni Baldo. Mahaba ang buhok at may hawak na tungkod. Kilala ni Popoy ang tungkod na yun dahil pagmamay-ari ito ng namayapang kaibigan ng kanyang syuin. Walang iba kung hindi si Tandang Gustin. Nandito na siya. Andrea, huwag ka basta-bastang susugod. Tuso si Onyok. Wika ni Popoy. Napatingin si Andrea sa dumating na lalaki. Nakita ang kakaibang orang bumabalot sa pagkatao nito. Alam ko, Tay. Nakikita ko po ang kadiliman sa kanyang pagkatao. Nakakapangilabot yung orang bumabalot sa kanya. Tugon ni Andrea. Matapos ang pag-uusap, tahimik na pinakinggan ng dalawa ang pag-uusap nila Onyok at Baldo. Sinunod ko na kung ano ang sinabi niyo. Pinalabas ko sa pinagtataguan si Popoy. Ngayon to pa rin mo ang pangako mo, Onyok. Wika ni Baldo. Huwag ka masyadong atat, Baldo. May isang bagay pa akong gustong ipagawa sa'yo. Pagkatapos nun, pangako, papakawalan ko ang pamilya mo. Tugon ni Onyok. Walang iya ka talaga. Sinunod ko ang gusto mong mangyari. Ngayon, ano pa ang kailangan kong gawin upang pakawalan mo ang asawa at anak ko? Muling tanong ni Baldo. Tumawa ng malakas si Onyok. Kitang-kita ni Andrea ang pagkadesperado ni Baldo. Gusto kong sabihin mo sa akin kung saan naglulungga si na Popoy at ang mga kasama niya. Huwag kang magsisinungaling dahil malalaman ko yan. Wika ni Onyok. Sa kabilang banda naman, pinipigilan ni Andrea ang sarili. Alang-alang sa pagtatagumpay ng plano ng kanyang ama. Huwag mong sasabihin, Baldo. Malilintikan ka talaga sa akin. Hayaan mo siyang gawin yun. Bahagi ng plano kong malaman ni Onyok ang kinaroroonan natin. Pero Tay, marami pong mapapahamak. Magtiwala ka, anak. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi sumama si Marco sa lakad natin? Inutusan ko siyang ilikas sa mga kasamahan patungo sa isang ligtas na lugar na kami lang ang nakakaalam. Pag-uusap ng dalawa. Muli nilang ibinaling ang atensyon kay Baldo at Onyok. Ang bahay ng dating kapitan. Si Mang Dodong, doon sila nagtatago. Doon nila isinasagawa ang kanilang pagpupulong. Wika ni Baldo. Napangiti si Onyok at tinapik ito sa balikat. Magaling! At para malaman mong tumutupad ako sa pangako, ayan ang mag-ina mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko sila sinaktan. Tugon ni Onyok habang nakaturo sa likuran. Alam ni Popoy na ito na ang hudyat ng kanyang paglabas. Andrea, gagawa ko ng paraan para maiiwas ang atensyon ni Onyok. Iligtas mo ang mag-ina ni Baldo. Wika ni Popoy. Opo, Tay.
Malinaw po. Tugon ng dalaga. Dahan-dahang lumabas si Popoy mula sa pinagtataguan. Hindi pa rin siya napapansin ni Onyok ng mga sandaling iyon dahil patuloy pa rin silang nag-uusap ni Baldo. Laking gulat na lamang nito nang biglang lumitaw si Andrea mula sa likuran ni Onyok. Nanlaki ang mga mata ni Popoy nang bigla itong suntukin ng dalaga. Samantalang si Azilana naman, pinagsusugod ang mga kalalakihang nagbabantay sa mag-ina. Gamit ang kakayahan nito sa pagmamanipula ng kidlat. Andrea, alisin mo dito ang mag-ina ni Baldo. At ikaw naman, Baldo, lumayas ka na dito. Wika ni Popoy. Nag-angat ng tingin si Onyok. Nanlaki mga mata nang makita ang mortal na kaaway na matagal nang hinahanap. Tignan mo nga naman. Sa wakas nagkita din tayo. Sinong mag-aakalang gagana ang plano kung palabasin ka sa lungga mo? Wika ni Onyok. Matagal na panahon na din ang ginawa mong pagkimkim ng galit, Onyok. Na kung tutusin, ikaw naman ang nagsimula ng gulo. Hindi ba? Ako pa nga dapat ang nagagalit ngayon. Tugon ni Popoy. Tumawa ng malakas si Onyok. Naglakad palapit kay Andrea. Kung hindi ako nagkakamali, anak mo ang dalagang to. Hindi mo may tatanggi, Popoy. Nakuha niya ang mga mata mo. Muling wika ni Onyok sabay taas ng kamay. Nagsipagsugod sa kinaroroonan ni Andrea ang ilang aswang. Nang makalapit na ang mga ito, bigla namang lumitaw sa likod ng dalaga si Maduag. Sinuntok nito ang lupa habang nagpapakawala ng malalakas sa boltahe ng kuryente. Nagtalsikan ng mga aswang. Maging si Onyok ay humagis din sa malayo dahil sa lakas ng bunsog ng enerhiya na pinapakawalan nito. Pasensya na kung nagulat kita, Andrea. Puntahan mo ang iyong ama at ako nang bahala sa mga nilalang na ito. Dali-dali namang tumakbo ang dalaga papunta sa kinakatayuan ni Popoy. Tay, ayos ka lang po ba? Ikaw nga ang dapat kong tanungin eh. Nasaktan ka ba? Hindi po, Tay. Salamat po kay Maduag. Pero hanggang ngayon, hindi pa din ako makapaniwalang hari ng mga inkantong kidlat ang gabay mo, Tay. Paano mo siyang napapasunod? Hindi ko siya pinapasunod. Ano man ang ginagawa niya ngayon, bukal sa kanyang kalooban. Kaibigan ko si Maduag at yun din ang tingin niya sa akin. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay dumating na si Azilana kasama si Marco. Nahuli ba ako ng dating? Huwag kayo mag-alala. Ligtas na ang mag-ina ni Baldo. Hindi pa naman. Kasalukuyang nakikipaglaban ng iyong ama sa isang hukbo ng mga aswang. Tugon ni Popoy. Ano pang inaantay natin, Tay? Tulungan na natin sila. Wika ni Andrea. Hindi na nito inantay pa ang sasabihin ng ama. Dali-daling sumugod ang dalawang dalaga. Napailing na lang si Popoy. Ay nako, kapag nagkaroon ka nga ng anak na sangga ng dalaga, ano? Marco, ano pang tinutunganga mo dyan? Wika ni Popoy. Kagad na itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Maduag upang tumulong sa laban. Sa hindi kalayuan ay muling nagkamalay si Onyok. Nang galaiti ito sa galit ng makita na unti-unti nang nauubos ang mga alagang aswang.
Akmang susugod na sana ito nang bigla namang dumating ang isa pa sa mga kasama ni Dimas. Hindi ngayon ang tamang panahon, Onyok. Hindi mo sila kakayanin sa pagkakataong ito. Dalawang makapangyarihang engkanto ang kasama nila. Kaya mas mabuti pang umatras na lang tayo. Wika nito. Bagaman labag sa kalooban, pinili nitong sundin ang sinabi ng kasama. Hindi ko ito matatanggap. Pero wala akong magagawa. Humanda ka, Popoy. Dahil sa susunod nating pagkikita, ikaw naman ang isusubsob ko sa putikan. Samantalang sina Popoy naman, nagawa ng talunin ang karamihan sa mga alaga ni Onyok. Ang ilan sa mga ito ay nagsipagpulasan dahil na din sa hindi inaasahang lakas ng dalawang matataas na uri ng engkanto. Ngayong nakita ni Onyok ang puwersa ng ating pangkat, mababawasan na ang pagsalakay ng mga aswang. Ngunit huwag tayo magpakampante dahil maaari siyang bumalik. Sa pagkakakilala ko sa taong yun, hindi basta-bastang sumusuko. Wika ni Popoy. Matapos ang kaganapan, kagad na silang nagpunta sa bagong kuta. Laking gulat ni Andrea dahil ang bago nilang pinagtataguan, yung iba sa ilalim ng burol kung saan nakatayo ang dating bahay nila Popoy. Matagal inalagaan ni Uncle Baldo ang lugar na to. Alam niya kasing magagamit natin to pagdating ng panahon, anak. Dati pinagtatawanan ko lang ang lolo Pablo mo dahil hindi ko pa alam kung anong ibig sabihin. Pero ngayon, malinaw na ang lahat at tama siya. Nagamit nga natin ang lugar na to. Wika ni Popoy. Kausap nito si Andrea habang nagpapahinga. Iginagala nito ang tingin sa paligid ng yungib. Namangha ito dahil sa mga nakaguhit na larawan na tila gawa ng mga sinaunang nanirahan sa lugar. Mukhang makasaysayan yung lugar na to, Tay, ah. Tignan mo yung mga guhit sa dingding, oh. Tugon ng dalaga. Oo, anak. Talagang makasaysayan ang lugar na ito. Dahil naging taguan din ito ng mga sundalo ng mga panahong sinakop tayo ng mga dayuhang Hapon. Halika, may papakita ako sa'yo. Wika ni Popoy. Kagad namang tumayo ang dalaga at sumunod sa ama. Narating ng mga ito ang gawing dulo ng yungib. Nanlaki ang mga mata ni Andrea. May ilang malaking banga ang nakalagay sa lugar. Sa mga ito, may nakasulat na mga sinaunang letra. Mabuti na lang at natutunan ng dalagang magbasa ng mga sulating ito. Napagtanto na ang bawat katagang naisulat sa mga banga, babala na nagsasabi na huwag gambalain ang mga namamahinga. Teka, Tay. Bakit naman po may mga ganitong katagang nakasulat sa banga? Huwag mo sabihing libingan ng mga sinaunang tao ang lugar na to. Tanong ni Andrea. Yon ang pagkakalam ng iba. Pero ang sabi ng lolo mo, hindi ito libingan. Kulungan to ng mga sinaunang mandirigma na nakipaglaban sa mga aswang. Tugon ni Popoy. Nakipaglaban pala sila sa mga aswang. Bakit kailangan silang ikulong? Hindi ba dapat hinayaan silang mailibing sa maayos na libingan? Tanong ng dalaga. Yun nga ang dahilan kung bakit pinili nilang maikulong sa lugar na ito. Sa pamamagitan ng mga bangang yan, dahil hindi sila namatay, anak. Wika ni Popoy habang tinatanggalan ng alikabok ang mga tapayan.
Tumambad sa dalaga ang ilan pang mga kasulatan na nagsasaad ng pagkakakilanlan ng bawat nilalang na nakakulong sa loob ng malaking banga. 4 ang kabuang bilang ng mga ito at sa bawat banga nakalagay ang kanilang pangalan. Kakibat nito ang babalang wag babanggitin ng malakas ang pagkakakilanlan ng mga nakakulong. Binasa ni Andrea sa isipan ang mga nakasulat. Nagulat ang dalaga sa natuklasan. Dato paiburong ng kanluran. Ang datong ama na kilalang puting gabunan. Wika ng dalaga. Tama ang nabasa mo, anak. Yan nga ang makapangyarihang ama ng puting gabunan. Hindi biro ang lakas ng nilalang na yan. Bagaman isa siyang aswang, marami siyang naitulong sa kanyang kalahi noong digmaan ng mga aswang. Tugon ni Popoy. Lumipat naman ang dalaga sa 3 pang natitirang banga. Hindi na nito magawang basahin pa ang 2 pangalan dahil napakahirap bigkasin na tila nakasulat sa lingwaheng hindi makikita sa aklat ng mundo ng mga buhay. Ngunit ang mas ikinagulat ng dalaga, ang huling panga. Teka, tama ba tong nababasa ko? Ito nga ba ang dakilang mambabarang na may kakayang tumawag ng mga galmog? Tanong ni Andrea. Napangiti ang ama at tumango. Oo, tama ka. Tama ang nababasa mo. Siya nga ang nakakulong sa banga na yan. Halos 10 taon na ang nakakaraan. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang amang mambabarang at hanggang sa ngayon, walang nakakaalam na dito siya namamahinga. Tugon ni Popoy. Hinawakan ni Andrea ang isa sa mga banga. Hindi mabasa ang pangalan. Bigla niya din itong nabitawan sa gulat. Tay, mukhang kailangan malaman ni Baduag ang nakita kong pangitain. Wika ni Andrea. Biglang napalingon ng dalawa nang marinig na magsalita si Maduag mula sa kanilang likuran. Hindi na kailangan, Andrea. Matagal ko nang alam. At tama ang nakita mo sa iyong pangitain. Siya ang yumao kong ama. Si Ribong Kilat, ang diwata ng kidlat at kulog. Nagulat si Andrea dahil sa mga narinig. Kung ganon, hindi ka lang pangkaraniwang engkanto. Isa kang diwata ng panahon. Tanong ng dalaga. Ang mga diwata ng panahon, mga nilalang na may kakayahang manipulahin ng panahon. Kaya nilang gawing tag-ulan ang kalangitan ng tag-init. Nakakagawa sila ng unos kahit pa sa gitna ng pinakatuyong disyerto. Oo, Andrea. Naturuan ka ng maayos ni Popoy. Isa lang ako sa 4 na malalakas na diwata ng panahon. At kagaya ng sinabi mo, kapangyarihan ko ang kidlat at kulog. May 3 pang kagaya ko ang makikilala nyo sa susunod na mga araw. Lalo pat nalalapit na ang pagtatago ng buwan sa anino ng mundo. Tugon ni Maduag. Ang tinutukoy nito, ang pagpupulong ng 4 na diwata ng panahon. Dadalawan nito ng napakaraming matataas na uri ng engkanto. Maging ang mga taong napiling maging tagapangalaga ng balanse, maaaring dumating sa lugar. Alam mo ba, Andrea? Natutuwa ako sa kauna-unahang pagkakataon
makakadalo ka sa pagpupulong na yun. Wika ni Azilana. Teka, bakit naman ako nasali dyan? Kabilang si Asilana sa aking mga konseho. Kaya nararapat lang na sumama siya. Pati na din ang napili niyang tao. Tama si Ama. Maging si Mang Popoy, kasali din sa pagpupulong na yun. Gusto kong magsuot ka ng magandang damit dun sa araw na yun. Hindi na ako makapag-antay. Hindi may tago ni Asilana ang kanyang tuwa na parang batang nagtatatalon habang niyayakap si Andrea. Matapos ang kwentuhan ng mag-ama, kaagad na silang lumabas upang pag-usapan ang susunod na mga hakbangin. Saktong dumating na din sa lugar ang ilan pa sa mga kasamahan nilang nagsisilbing mata sa paligid. Kabilang sa mga ito ang nakakatandang kapatid ni Marco na si Baltasar, isa sa kilalang mag-aaral ni Tandang Agustin, bago ito tuluyang mapatay ni Onyok. Ikinagagalak ko kayong makita, Mang Popoy. Masaya ako at nagawa niyong makabalik dito sa ating lugar. Wika ni Baltasar. Ako din, Baltasar. Ngunit ikinalulungkot ko nangyari sa iyong guro. Isa siyang mabuting tao at maestro. Sa kasamaang palad, may mag-aaral siyang lumis ng landas. Tugon ni Popoy. Hindi na natin mababago pa ang lahat, Manong. Nangyari na ito. Pilit siyang binago ni maestro. Ngunit punong-puno ng galit at pagiganti ang puso ni Onyok. Natabunan na nito ang kanyang pagiging mabuting tao. Wika ni Baltasar. Tama ka, Baltasar. Nagpapasalamat ako dahil ang pinakamahusay na mag-aaral ni Tandang Agustin ang kasama namin ngayon. Sabihin mo sa akin, ano na ang nangyayari sa labas ng baryo? Tanong ni Popoy. Kaagad namang nagsalaysay si Baltasar. Ayon dito, maliban sa grupong pinamumunuan ni Onyok, may ilan pang mga nilalang ang nagkaroon ng lakas ng loob na lumantad at manggambala. Dahil sa ginawang panghikayat ni Onyok, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga itong lumabag sa mga kasunduan. Ilan sa mga grupong ito, mga mangkukulam at mambabarang. Wala silang awang mambiktima ng mga inosente para mas mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Lumaganap na din ang pag-atake ng mga aswang. Nabalot ng takot ang mga pamayanang malapit sa kanilang kinaroroonan. Kailangan may gawin tayo upang mapigilan ng tuluyang paglaganap ng kadiliman. Dahil hindi magtatagal, masasakop na ng takot ang lahat ng tao at lalong lalakas ang puwersa ni Onyok. Wika ni Popoy. Ngunit paano natin gagawin yun? Kulang na kulang ang bilang natin. Kahit pagsama-samahin pa ang pangkat mula sa ibang parte ng bayan, napakadami nila, Manong. Kamuntikan din kaming maubos nang minsang kalabanin ng mga mambabarang sa baryo ng Sepulcro. Tugon ni Baltasar. Inikot ni Popoy ang tingin sa paligid. Nakita ang ilan sa mga kasamahan ng binatang sugatan. Ang ilan ay putol ang bahagi ng mga katawan. Alam kong kulang ang bilang natin para pigilan silang lahat. At sa kasalukuyang kondisyon ng mga kasamaan, hindi natin kakayanin ang buong puwersang pagsalakay ng mga kalaban. Wika ni Popoy. Kung hindi natin sila kayang labanan ng harapan, bakit hindi tayo lumaban ng patago?
Biglang nagtinginan ang mga kalalakihan kay Andrea. Nagbulungan ang mga ito dahil tanging ang dalaga lang ang nag-iisang babae sa loob ng silid. Kailan pa nagkaroon ng karapatang magsalita ang isang babae sa grupong to? Wika ni Baltasar. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Baltasar. Hindi mo kilala ang babaeng tinutukoy mo. Wika ni Marco. Ikaw, Marco, kailan ka pa natutong ilagay sa kamay ng isang babae ang buhay mo? Simula nung nakita ko ang kayang gawin ng babaeng minamaliit mo, doon nagbago ang aking pananaw. Anong kakayan? Walang lakas sa mga babae. Naputol ang pagsasalita ni Baltasar dahil nagsalita si Andrea. Walang karapatan ng mga babaeng mamuno? Bakit hindi mo ko subukan? Tumawa ng malakas ang mga kasama ni Baltasar. Kagad namang nilapitan ni Popoy si Andrea para awatin. Andrea, tama na. Hindi mo na dapat palakihin pa ang gulo. Wika ni Popoy. Ngunit alam din niya na hindi makikinig ang anak. Tama ba ang narinig ko? Hinahamon ako ng babaeng to. Eneng, alam mo ba ang ginagawa mo? O baka nadadala ka ng imahinasyon mo? Bibigyan kita ng pagkakataon na bawiin ang mga... Biglang napahinto sa pagsasalita si Baltasar nang tumama sa mukha niya ang malakas sa suntok mula kay Andrea. Ikaw ang bibigyan ko ng pagkakataong bawiin ang pangiinsulto mo sa kasarian ko. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hahalik ka sa talampakan ko. Wika ng dalaga. Kung ganon, bakit hindi natin dalin sa labas? Tinatanggap ko ang hamon mo, Ineng. Tugon ni Baltasar. Kagad naglakad ang mga ito palabas ng yungib. Habang naghahanda ang dalawang panig, bigla namang lumitaw sa tabi ni Popoy si Maduag. Nako, mukhang may matutulad na naman kayo nyo. Yan ang iniiwasan ko, kaibigan. Dahil alam naman natin pareho na walang kalaban-laban si Baltasar sa pinagsamang puwersa ng dalawang bata. Kung sabagay, tama lang naman ang kaganapang ito. Paminsan-minsan, hayaan nating panindigan ni Andrea ang kanyang mga pasya. Kadalasan naman, maganda ang kinakalabasan, hindi ba? Pag-uusap ng dalawa. Samantalang si Andrea at Azelana nagpaplano kung paanong paglalaroan si Baltasar. Uy, wag mo masyadong lakasan ha. Kakampi natin yung lalaking yan. Kailangan niya lang matutunan na ilugar yung pagmamaliit niya sa ating mga babae. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Basta. Tignan mo ang mga mangyayari. Anak ka talaga ni Maduag. O siya, simulan na natin ang laro. Pag-uusap ng dalawa. Saktong pagharap ni Andrea, bigla siyang sinugod ni Baltasar. May hawak itong itak sa kanang kamay at sibat naman sa kaliwa. Napakabilis kumilos ng binata. Napagtanto ni Andrea ang lakas nito nang tamaan ng itak ang isang puno at mabuwal.
Oh, iiwas ka na lang ba? Hindi ako naaaliw sa ginagawa mo. Wika ni Baltasar. Ako nga din eh. Tignan mo yung sarili mo. Babae ang kalaban mo. Pero meron kang dalang sandata. Tugon ni Andrea. Sabay suntok sa sikmura ni Baltasar. Dahilan para mabitawan ng binata ang kanyang mga sandata. Walang iya ka. Umanda ka sa akin. Seseryosohin na kita. Wika nito sabay suntok. Ngunit wala itong ibang tinamaan kung hindi ang hangin. Biglang nawala si Andrea. Napunta sa kanyang likuran. Laking gulat ng lahat. Bigla itong nangisay at tuluyang bumagsak. Siguro naman, alam mo na kung anong kinakaharap mo. Oo, babae lang ako. Pero may kakayahan at lakas din ako makipaglaban. Wika ni Andrea. Kaagad namang tumayo si Baltasar at inarap ang dalaga. Ipinagdikit nito ang dalawang palad at nag-usal ng dasal. Bagyang yumanig ang lupa. Mula sa kailaliman, naglabasan ang matutulis na bato. Kasunod nito ang paglitaw ng isang malaking nilalang sa lupa. Napatras si Andrea dahil hindi nito akalain na may ganong alaga si Baltasar. Akmang susugod sana si Andrea nang biglang pumagitna si Popoy. Tama na. Hindi na kailangan palalain pa ang sitwasyon. Napatunayan mo na ang punto mo, Andrea. At ikaw naman, Baltasar. Matuto kang rumispeto sa mga kababaihan. Dahil kagaya nating mga lalaki, may magagawa din sila. Wika ni Popoy. Kaagad namang ibinaba ni Baltasar ang depensa. Pasensya na po, Manong Popoy. Nadala ako ng galit. Tugon ni Baltasar. Andrea, anak, humingi ka ng paumanhin kay Baltasar. Kaagad namang humingi ng paumanhin ng dalaga. Tinanggap naman ito ni Baltasar. Patawad kung minaliit ko ang iyong kakayahan. Hindi ko dapat sinabi yon. Ako din, pasensya na kung nagpadala ako sa galit. Pangako, hindi na mauulit. Pag-uusap ng dalawa. Ano? Pwede na ba nating ituloy ang pagpupulong? Tanong ni Popoy. Kaagad namang sumang-ayon ng lahat. Hinayaang magsalita si Andrea tungkol sa plano nito. Kung sumalakay ang mga kalaban ng biglaan, ganun din ang gagawin natin sa kanila. Kailangan nating malaman kung saan sila sasalakay. Na alam kong mahirap gawin pero kapag nagtulungan tayo, walang imposible. Wika ni Andrea. Maaari tayong magtalaga ng mga taong magbabantay sa bawat baryo at mangungolekta ng impormasyon. Tugon ni Baltasar. Nagpatuloy ang usapan hanggang sa magkasundo na sa mga gagawin. Kinabukasan, kaagad nang pinakilos ni Baltasar ang mga kasamahan. Samantalang sina Andrea naman, naganda sa paparating na pagpupulong ng 4 na diwata ng panahon. Sa susunod na gabi na ang pagpupulong. Alam na ni Maduag ang lugar kung saan ito gaganapin. Andrea, makinig ka sa mga sasabihin ni Aselana dahil ito ang una mong pagdalo. Wika ni Popoy. Tumangulang ang dalaga. Kagad nang umalis upang sumama kay Azelana. Isa itong pambihirang pagkakataon, kaibigan. At alam kong maaaring hindi mo na ito ulit maranasan.
Kaya sana sulitin mo ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala dahil ligtas sa mga kasama mo. At habang wala ka, magpapadala ko ng ilan sa mga kawal upang bantayan at tulungan sila. Wika ni Maduag. Hindi naman ako nag-aalala dahil dyan, Baltasar. Pero may tanong ako, kaibigan. Yung nilalang na tinawag niya sa laban nila Andrea, hindi ba yun ang isa sa mga diwatang panahon na kumakatawan sa elemento ng lupa? Tugon ni Popoy. Biglang naalala ni Maduag ang nangyari. Tama ka, kaibigan. Mabuti na lang at nagawa mong pigilan ng iyong anak. Dahil kung hindi, paniguradong malaking kaguluhan ang mangyayari sa pagpupulong. Wika ni Maduag. Hindi ko akalain na si Baltasar ang napili ng diwata ng lupa. Ni minsan, hindi ko naisip na mangyayari yun. May waga ang tadhana, kaibigan. Hindi natin mahuhulaan ang susunod na mangyayari sa atin. Kaya ipagpasalamat mo na lang na nasa panig natin ang isa pang malakas na elemento ng panahon. Pag-uusap ng dalawa. Makalipas ang ilang araw, wala namang nangyaring kakaiba. Sumapit na nga ang pinaka-iniintay na Asilana at Maduag. Naganda sina Popoy para sa paglalakbay at saktong pagsikat ng bilog na buwan, dumating ang isang karwahe. Walang sino man sa kanilang mga kasamahan ang nakakita ng karwaheng iyon, maliban sa mag-ama at magkapatid na Baltasar at Marco. Mag-iingat kayo dito, Marco, habang wala kami. Kayo muna ng kapatid mo ang mamahala sa lahat. Hindi naman kami magtatagal eh. Baka bukas nandito na din kami. At sana may dalang mabuting balita. Wika ni Popoy. Hangad ko po ang tagumpay niyo, Mang Popoy. Huwag po kayo mag-alala. Kami na po ang bahala dito habang wala kayo. Tugon ng binata. Kagad silang lumakad nila Popoy. Ito rin ang unang beses na tatawid ang mag-ama sa kabilang dimensyon at makisalamuha sa mga engkanto. Pagdating sa lugar, namangha si Andrea nang makita ang magandang gusali ng syudad. Yari ito sa ginto. Hindi makapaniwala si Popoy na makakapasok sila sa lugar na yun. Totoo pala ang sinabi ni Uncle Pablo noon. Sadyang napakaganda ng syudad na to. Sinasabi ko na nga ba, magugulat ka. Tignan mo ang sarili mo, kaibigan. Para kang bata. Maligayang pagdating sa syudad ng Beringan. Pag-uusap ng dalawa. Tahimik lang ng mga sandaling iyon si Andrea dahil hindi ito komportable sa suot na magarang damit. Anong nangyari sa'yo, Andrea? Bakit napakatahimik mo? Alam mo naman na ayaw ko sa ganitong mga damit eh. Hindi tuloy ako makakilos ng maayos. At saka ano ba tong nilagay mo sa tenga ko? Ang bigat. Hindi ko maigalaw ng maayos yung leeg ko eh. Tugon ng dalaga. Nakasuot ito ng mahabang damit na may mga palamuting mamahaling bato. Ito ang unang pagkakataon na nagsuot ng mamahaling alahas ang dalaga. Ano ka ba? Ang ganda mo kayang tignan. Para kang totoong babae oh. Kaysa naman lagi kang nakasuot ng panglalaki. Wika ni Asilana. Napalingon si Andrea sa ama. Noon lang nito napansin na bagay kay Popoy ang suot nitong damit. Nagmukha itong maharlika.
Huwag mo kong tignan ng ganyan, Andrea. Kagaya mo rin ako. Hindi sanay sa ganitong damit. Tumawa ng malakas si Maduag. At ilang sandali pa, sinalubong na sila ng mga bantay. Maligayang pagdating sa syudad, Haring Maduag. Tumuloy po kayo at nag-aantay na ang aming hari.